Malakas ang ulan noong sandaling naglalakbay si Felix sa gitna ng kagubatan. Wala siyang pakialam sa panganib na dulot ng kidlat. Ang mahalaga lamang sa kanya ay makapaghanap ng panibagong anting-anting na makukuha sa kalikasan. Isang antingero si Felix, pero hindi siya kinikilalang antingero sa kanilang baryo dahil na rin sa pagiging mahina niya. Walang samahan na gustong kumuha sa kanya dahil halos lahat ng anting-anting na meron siya ay hindi naman kalakasan. Kumbaga, pangkaraniwang anting-anting lang na mabilis din namang namamatay. Sa kabila ng mga pagdududa sa kanya, hindi tumitigil si Felix. Nagsisikap siya para maging isang epektibo at kapaki-pakinabang na antingero. Dahil higit sa lahat, nais niyang sundan ang yapak ng kanyang ama, si Leo, ang isa sa pinakamahusay na antingero ng aklan. Nakakainis, kung kailan naman ako naglakbay, saka pa lumakas ang ulan. Hindi talaga ako paborito ng Diyos eh. Pagsabi niyang yun, ay bigla na lamang kumidlat ng malakas. Napatakbo ang lalaki sa likuran ng punong nara. Takot na baka bigla na lamang siyang tamaan ng kidlat. Lord, biro lang po yun! Pinagpatuloy ng lalaki ang kanyang paglalakbay. Tinapangan na lamang niya ang paglalakad para kasi sa kanya ang tunay na antingero ay merong lakas ng loob. Ang pagiging matapang ang isa sa katangian ng mga antingero na dapat tinataglay niya. Nakarating siya sa isang ilog. Gusto niya sanang tumawid sa kabilang banda. Ang kaso nga lang ay malakas ang agos ng tubig. Alam niyang kapag nilublob niya ang sarili ay madali siya nitong matatangay. Tumigil muna si Felix sa ilalim ng puno habang nasa tapat pa rin ng ilog. Nilabas na lamang niya ang kanyang tinapay na basang-basa na rin sa ulan. Pero dahil wala naman siyang dalang ibang pagkain, pinagtiyagaan na lamang niya yun. Aabutin pa yata ako ng siyam-siyam nito ha. Habang naghihintay sa pagtila ng ulan, may napansin siya sa ragasan ng ilog. Nung una ay inakala niyang isang malaking kumot lang ang bumara sa mga troso. Pero nang tingnan niya yun ng maigi, nakita niyang gumagalaw yun. Dito na niya napagtanto na yun pala ay isang tao. Sa pagnanais na matulungan makaahon kung sino man yon, nagmamadali siyang tumungo roon. Isang babae ang nakakapit sa nakabarang troso sa ilog. Kakaunti na lang ay makakabitaw na ito. Isang kamay lang kasi ang nakakapit doon. Samantalang ang kabila nitong kamay ay bit-bit ang dalawang sanggol na nakabalot sa tela. Na tulad ng ina, basang-basa na rin ang mga yon. Sumenyas-senyas ang babae kay Felix. Napagtanto ng lalaki na hindi pala nakakapagsalita ang babae. Basta ang naintindihan lamang ni Felix ay kailangan niyang kunin ng dalawang sanggol. Kumapit ka lang! Isusunod kita! Agad na kinuha ni Felix ang dalawang sanggol at isinilong sa ilalim ng puno. Ngunit nang balikan ni Felix ang ina ng dalawang sanggol ay wala na yon. Tuluyan na yung tinangay ng malakas na agos ng ilog. Diyos ko, kawawa naman. Paano itong mga anak niya? Gusto sanang sundan ni Felix ang ragasan ng ilog. Ang kaso nga lang, walang maiiwan sa dalawang sanggol. Kaya sa halip na hanapin niya ang babae, mas pinili na lamang niyang unahin ang dalawang sanggol. Paghawak niya sa dalawa, ay naramdaman agad niya ang init. Hala, may lagnat kayo. Isinantabi na muna ni Felix ang pagnanais na makahanap ng anting-anting. Naawa siya sa bata, kaya mas inintindi niya ang mga yon. Binalot niya ng tela ng maigi ang dalawang sanggol at nagmamadali na siyang makaalis ng gubat. Nakahinga siya ng maayos nang marating na ang kanilang baryo. Pagka-uwi niya sa kanila, bumungad agad ang kanyang pinsan na si Ralph. Ito ang kasakasama niya sa bahay mula pa noong sila ay maliliit. Uy! Saan galing yung dalawang sagol na yan? Mamaya na ako magpapaliwanag.
magpakulo ka na muna ng mainit na tubig tapos gawin mo maligamgam. Haluan mo ng suka ah. Mataas ang lagnat ng dalawang sanggol eh. Masyado na silang nababad sa ulan. Kanino ba kasing anak yan? Mamaya ka na magtanong, ang kulit mo naman eh. Ito na, kikilos na. Natatarantang kumilos ang pinsan niyang si Ralph. Kumuha naman ng tuyong tuwalya si Felix para punasan ng dalawang bata. Nang matuyuan na yon, ay kinuha naman niya ang langis na pampahid sa talampakan. Yun ay para makaramdam ng init ang mga bata at para na rin marinig niyang umiiyak ang mga yon. Pero wala siyang narinig na kahit na anong iyak. Dahil doon, nag-alala na si Felix. Nararamdaman pa naman niya ang tibok ng puso ng dalawang bata, pero pahina na ng pahina. Ralph! Bilisan mo, ano ba? Pwede ko bang madilin tong kalan? Maghintay ka, di pa kumukulo eh. E paano kasi bumabagal na yung tibok ng puso ng dalawang batang to? E ano ba kasi nangyari dyan? Hindi na alam ni Felix kung ano ang gagawin sa mga bata. Wala rin naman kasi siyang karanasan sa panggagamot. Kaya bago pa man kumulo ang tubig, naramdaman na lang ni Felix na wala nang tibok ng puso ng sanggol. Uy, bakit? Nanghinginig ang kamay ni Felix at parang nanlambot na napaupo at napasandal na lang sa pader. Bakit nga? Hindi na nakatiis si Ralph. Inalam na niya mismo kung ano ang lagay ng dalawang sanggol. Pagdikit niya ng tenga niya sa dibdib ng dalawa ay wala na siyang nararamdamang tibok. Maging ang binatang si Ralph ay parang kinukurot din ng damdamin. Naku, insan, wala na to ah. Natulala na lamang si Felix sa baba. Parang isang malaking trauma ang dinulot sa kanya noon. Ang tahimik niyang buhay ay bigla na lang binulabog ng pangyayari. Nakaramdam siya ng awa sa ina ng mga bata nang mawalay ito sa anak. Pero mas naaawa siya sa ideyang hindi rin nakaligtas sa mga anak na mas inuna nitong mabuhay. Makalipas ang halos 5 minuto, umupo na lang din si Ralph sa tabi ni Felix. Hinayaan na lamang nila ang dalawang bata sa ibabaw ng lamesa. Sabihin mo nga sa akin, saan ba nakuha yung dalawang batang yan, insan? Habang naghahanap ako ng anting-anting sa gubat, may nakita kong babae na tinatangay ng ragasa sa ilog eh. Paglapit ko, may bitbit siyang dalawang sanggol. Kinuha ko yun gaya ng pakiusap niya sa akin. Pero pagbalik ko, tinangay na yung babae. Inuwi ko tong dalawang sanggol kasi naawa ko sa kanila eh. Tapos, ayan. Wala ring nangyari. Hanga ako sa pagmamalasakit mo, insan. Pero wala eh. Hanggang doon na lang talaga siguro sila. Naiisip ko lang, ano kayang nangyari at bakit sila napunta sa ilog? Naawa ako sa kanila eh. Lalo na sa dalawang sanggol na yan. Hindi pa man sila namumulat sa mundo, tuluyan na silang nawala. Tinapik-tapik na lamang ni Ralph ang kanyang pinsan para kahit na papaano ay gumaan naman ang pakiramdam ni Felix. Ay, napakawalang kwenta ko talagang antingero. Pati sa simpleng pagligtas sa dalawang bata hindi ko pa nagawa. Meron sana akong malakas na anting-anting, baka nailigtas ko pa sila eh. Hindi naman yan ang basihan para malaman kung anong pakinabang mo bilang antingero eh. Huminga na lamang ng malalim si Felix. Iniisip na lamang niya kung papaano ipalilibing ang dalawang sanggol nang hindi nag-iisip ng masama ang mga tao sa paligid nila. Mamaya, kapag tumila na ang ulan, pupuntahan ko yung tiyahin natin. Baka matulungan niya tayo kung paano natin mapapalibing yung dalawang yan. Sige. Pero, Nagulat ang magpinsan nang biglang marinig na nila na umiiyak ang isang sanggol. Agad silang napatayo. Nanlalaki ang kanilang mga mata. Hindi makapaniwala. Para bang isang himala ang nangyari. Maya-maya pa, sumunod na ring umiyak ang isa pang sanggol. Parang mababaliw silang dalawa sa kakaisip kung papaanong nabuhay ang dalawang batang yon.
Insan, paanong nabuhay yung mga yan? Hindi ko nga alam eh. Baka binuhay ni Lloyd. Nung una ay nakakaramdam pa ng takot ang dalawa. Pero nang dahan-dahan nilang lapitan ng mga bata ay napawi ang kanilang pangamba. Napalitan niyo ng malapad ng ngiti. Nagtaka sila nang maramdamang wala ng lagnat ang sanggol. Binuhat nila ng tig-isa at saka pinatahan sa pag-iyak. Insan, mukhang may himalang nangyari. Malakas pa rin talaga ako kay Lloyd. Kailangan natin silang pangalanan. Ha? Anong pangalan? Mukha silang kambal eh. Parehong lalaki pa. Ay, alam ko na. May naisip na ako. O sige, ano naman yung naisip mo? John Cena at Undertaker. Sira ulo ka ba? Ginawa mo pang wrestler tong mga to. Ayaw mo ba ng wrestler? Di, pangalanan na lang natin ng artista at banda. Ayusin mo ha. River Cruz at River Maya. Napakasira ulo mo talaga. Oh, bakit? Di ba sa ilog mo sila nakita? Di River Cruz at River Maya. Ilog? Tama. Alam ko na. Ilog Cruz at Ilog Maya? Si Agusan at Abra. Mga kilalang ilog dito sa Pilipinas yan. Ayaw mo talaga ng River Cruz at River Maya? Agusan at Abra, ang bagong magiging parte ng buhay natin. Magmula ngayon, tayo na ang kikilalanin nilang ama. Ayaw mo? River Cruz, River Maya? Kulit mo. Nagkatinginan ng dalawang magpinsan. Sa tingin na yon ang simula ng responsibilidad na gagampanan nila. Makalipas ang 10 taon. Abra! Agusan! Mga buwisit kayo! Nasaan yung brief ko rito? Inampunas niyo ba na naman ang lamesa? Nagising si Felix sa malakas na sigaw ng pinsan niyang si Ralph. Kaaga-aga, nabulabog na ang kanya sanang mahimbing na pagtulog. Paglabas ni Felix sa kanyang maliit na silid, nakita niya agad ang dalawang batang si Agusan at Abra na nakatayo sa gilid. Pinagagalitan na naman ni Ralph. Uy, ano ba naman to? Ang ingay-ingay nyo kaaga-aga eh. Paano? Ito kasi mga batang to. Lagi pinampupulis yung brief ko rito sa lamesa pagkatapos silang kumain. Ikaw naman kasi kung saan mo nilalagay ang brief mo. Malay ba nilang brief yun, hindi basahan? Agusan, Abra, nasaan na ba yung brief ng paparat nyo? Tinapon po namin sa basurahan. Bakit nyo tinapon? Diyos ko naman lalaban na lang sana eh. Lumapit po sa pako eh, nabutas po. Huminga na lamang ng malalim si Ralph habang nakatapis lang ng tuwalya. Bumili ka na lang ng bago. Bumili ng bago? Paborito ko brief yun eh, insan. Marami nang pinagdaanan ng brief na yun. Naglakad paakyat ng hagdanan si Ralph nang salubong ang kilay. Napapailing na lamang si Felix na nilapitan ng dalawang bata. Yan, kita nyo ginawa nyo. Mamaya paglabas ng paparat nyo, humingi kayo ng sorry ah. Mali ang ginawa nyo eh. Ito po kasi si Agusan eh. Sabi niya basahan po yun. Sorry po. O sige na, alisin nyo na yung mga damit nyo at papaliguan ko na kayo. Palabas na si Felix ng kanilang bahay nang mapansin niya ang marka ng dalawa sa bandang batok ng mga ito. Napasalubong ang kilay ni Felix kaya naman lumapit siya kay Agusan at Abra. Tiningnan niyang maigi ang ibabang batok ng mga ito. Hugis kalahating buwan ng marka nun. Ang pinagtataka pa ni Felix ay parang parehong-pareho ang pagkakahugis. Sinubukan niyang kiskisin ng daliri pero hindi yun maalis. Bagay na ipinagtaka na ni Felix dahil sa loob ng 10 taon, halos ngayon lang niya ito napansin. Bakit po, Papa Felix? Ha? Wala. Sige na, kukuha lang ako ng tubig sa pusuhan.
Pagkatapos paliguan ni Felix sa mga bata, ay hinanap niya ang libro ng kanyang tatay. Parang pamilyar kasi sa kanya ang simbolo o marka na yon. Sa pagbuklat niya ng bawat pahina, nahanap niya ang parehong marka. Nanlalaki ang mata ni Felix nang mabasa kung anong klase ng marka ang nasa batok ng dalawang bata. Napalunok siya ng laway. Bigla na lamang dumaloy ang kaba sa kanyang sistema. Mabilis niyang isinarado ang libro nang biglang dumating si Ralph na bihis na bihis. "Insan, aalis kami ni Agusan. Ibibili ko lang ng bagong tsinelas yung dalawa." Si Abra, hindi mo isasama? "Ayaw sumama eh. Matutulog lang daw siya." "O sige, mag-ingat kayo ah." Tumingin si Ralph sa librong hawak ni Felix. "Oh, libro ba ni Tito yan?" "Oo, may binasa lang ako. May karagdagang kaalaman kung papaano maging mahusay na antingero." O sige, alis na kami." Pag-alis ni Ralph, nakahinga ng maluwag si Felix. Hindi niya maaring ipaalam kagad kay Ralph ang bagay na natuklasan niya. Wala siyang kasiguraduhan kung matatanggap ba ni Ralph ang katotohanan na si Agusan at Abra ay mga gabunan. Hindi dapat malaman ito ng iba. Sigurado ako pag-iinitan sila ng mga tao, lalo na ng mga kapwa ko antingero. Huminga siya muli ng malalim. Nakaramdam siya ng labis na pag-aalala. Kaya naman nag-isip na siya ng paraan kung papaano matatakpan ang marka sa ilalim ng batok ng dalawang bata. Saktong 6:00 ng gabi, hingal na bumalik ng bahay ang lalaking si Ralph, dala ang mga pinamiling sangkap mula sa palengke. Hinila nito si Felix palabas at dinala sa kanilang bakuran. "Uy, Lema, bakit ba kumakahila para ka namang may sasabing nakakagulat?" "Nakakagulat talaga itong sasabihin ko." Tumingin-tingin pa si Ralph kung maririnig sila ng dalawang bata sa loob ng bahay. "Insan, ngayon lang, pinatay yung isa sa mga magagaling na antingero mula sa grupo ng mga magayon." Ang magayon ay grupo ng mga kilala at magagaling na antingero sa kanilang baryo. Ang magayon ang nangangalaga sa lugar at nagpapanatili ng kapayapaan laban sa masasamang elemento. Ang grupo ding yon ang dating kinabibilangan ng ama ni Felix. Teka, sigurado ka ba sa sinasabi mo?" Oo, nadaanan ko yung mga taga-magayon, Insan. Nakita ko sa bakuran nila yung bangkay na dala-dala nila. Tapos narinig ko kung sino yung umatake." "Ha? Sino? Sabihin mo." "Insan, pinatay daw yun ng gabunan. Ang pinakamalakas na uri ng aswang." Sa hindi malamang dahilan, nagtayuan ang mga balahibo ni Felix. May kakaibang kilabot na dulot sa kanya kapag naririnig niya ang salitang gabunan. "Ha? Gabunan?" "Oo, Insan. Pero hindi ko pa alam kung anong motibo ng gabunan. Basta ang sabi lang nila, malakas daw. Hindi umubra yung mga anting-anting nung napas lang eh." "O sige na, lutuin mo na yan sa loob." Bakit? Saan ka ba pupunta?" "Basta." "Okay, sama ako." Ngunit hindi na siya pinansin ni Felix. Mabilis na lumabas ng bakuran nila si Felix. Nagtungo siya sa kampo ng mga antingerong magayon. Pagkarating niya roon, ay napatingin sa kanya ang ilang miyembro na naroon. Kabilang na ang tinuturing na pinuno na si Mang Benji. "Magandang gabi sa inyong lahat, lalo na sa inyo, Pinunong Benji." Lumapit sa kanya ang matandang si Mang Benji. Humawak-hawak pa ito sa mahaba nitong balbas at bigote. "Bakit ka naririto? Anong kailangan mo?" Tumingin-tingin si Felix sa loob ng bakuran pero wala na siyang nakikitang bangkay ng antingero. Mang Benji, gusto ko lang sanang magtanong tungkol sa gabunan na nakainkwentro ng kasamahan ninyo." Nagsalubong ang kilay ng matanda. Nagbulungan din ng iba pang mga antingero na naroroon. Ngumisi si Mang Benji at parang nang iinsultong tumawa na mahina. "Bilib din ako sa radar mo ah.
nalaman mo kagad ang nangyari kahit hindi pa kami nag-aanunsyo sa buong baryo. Pero, pasensya ka na ha. Hindi ako pwedeng magbigay ng impormasyon sa hindi naman parte ng aming samahan. Isa pa, wala ka rin naman magagawa eh. Teka, bakit ka ba interesado sa gabunan? Po? Oh, wala lang po. Pinag-aaralan ko lang po yung mga uri ng aswang, ang kahinaan at kalakasan ng mga aswang. Hindi mo ako sasadyain dito kung yan lang ang dahilan mo. Pero kung ano man yon ha, umuwi ka na lang dahil wala akong sasabihin sa'yo. Isa pa, ayoko makipag-usap sa mga mahihinang antingero. Hindi nga kita maturing na antingero dahil wala ka namang kakayahang sumagupa sa mga aswang eh. Nakaramdam ng panliliit si Felix noong mga sandaling yon. Ngumiti na lamang siya ng papilit. Batid niyang kung magsasalita pa siya, ay mas masasakit, nakakapampababang salita ang kanyang matatanggap. Sige po, kung hindi niyo pwedeng sabihin sa akin, tama nga po sigurong umalis na lang po ako. Huwag kang makikialam sa mga bagay na alam mong hindi mo naman kayang harapin. Malalakas lang ang may karapatang makialam. Hindi na nagsalita pa si Felix. Sandali niyang niyukuan ng matanda at saka nagmamadali na ring umalis. Habang naglalakad pa uwi, iniisip pa rin ni Felix ang aswang na gabunan. Hindi siya mapakali. Kung hindi lang gabunan ng dalawang batang kasama nila sa bahay, wala naman sanang pakialam si Felix sa mga nangyayari sa mga antingero. Pero palagay ni Felix, dapat siyang makakalap ng impormasyon tungkol sa gabunan. Nang sa ganon, mapag-aralan niya rin kung ano ang mangyayari sa dalawang bata kung sakaling maging ganap na gabunan na rin ang mga yon. Pag-uwi ni Felix sa kanilang bahay ay inabutan niyang naglalaro sa kanilang bakuran si Agusan at Abra. Habang si Ralph naman ay abala lang na nagluluto sa gilid. Oh, anong ginawa mo? Saan ka ba pumunta? Sa Magayon, nagtanong lang naman ako tungkol sa gabunan. Pero wala silang nilabas na impormasyon sa akin eh. Tagdamot nila. Kahit kailan talaga ang baba ng tingin nila sa akin eh. Sinabi ko naman kasi sa'yo na ilayo mo lang sarili mo sa kanila. Hindi ka nila gusto. At kahit lumakas ka pa, hindi ka rin nila isasali sa kanila. Ayaw nila sa papa mo eh. Kaya ayaw rin nila sa'yo. Ay, hindi lang kasi nadali ang atay ni papa eh. Hindi sana may natuturo sa akin ngayon kung papaano maging mahusay na antingero. Alam mo, ang maganda mong gawin, alamin mo sa sarili mo yung kalakasan mo. Nararamdaman ko na hindi ka naman talaga mahina eh. Wala ka lang talagang tiwala sa sarili. At saka, hindi pa dumarating yung tamang anting-anting para sa'yo. Tumango na lamang si Felix sa mga sinabi sa kanya ng pinsan. Dahil may punto naman talaga yon. Papa Felix! Tumakbo ang batang si Agusan palapit sa kanilang dalawa. Muntikan pa itong madapa. Mabuti na lang at nakabalansi kaagad. Di po ba? Hindi kayong tunay namin mga magulang? Sino po ba ang mama at papa namin? Sandaling hindi nakapagsalita si Felix. Batid niyang malaki ang posibilidad na gabunan ng ama ng dalawa kaya hindi niya alam ang isasagot. Masyado rin namang mabigat kung sasabihin nila na tinangay ng rumaragas ang tubig ang ina nila. Kaya sinabi na lang nila ang palagi nilang sinasabi sa dalawa. Kagaya nga ng lagi naming sinasabi, kinukup namin kayo sa ampunan sa bayan. Pareho kaming baog ng Papa Felix nyo, kaya malabo na kami magkaanak. Kaya yun, inampo namin kayo. Hindi nyo po alam kung sino ang mga magulang namin? Hindi, pero ang malaga, nandito kami ng Papa Felix nyo. Kami na ang tumatayong magulang nyo. Pero, meron po kaming napapanaginipan eh. Isa pong lalaki, parang matanda na po. Tapos, itim po ang lahat ng katawan. Sabi niya po, anak niya kami. Tapos kukunin niya raw po kami balang araw. Nagkatinginan si Felix at Ralph. Kilala nila si Agusan at Abra.
alam nilang hindi basta-basta gumagawa ng kwento ang mga yon. Kaya naman nasisiguro nilang dalawa na totoo ngang nananaginip ang mga yon ng ganon. Totoo po ba yung panaginip? Mga anak, madalas na mga panaginip ay hindi totoo. Ang batang katulad nyo ay malilikot ang mga imahinasyon. Kaya naman, madalas din kayong managinip ng mga kakaibang bagay. Tumango na lang ang dalawang bata na parang naiintindihan nila ng malinaw ang sinabi ni Felix. Pagkatapos ng pag-uusap na yon, ay sabay-sabay na rin silang pumasok sa loob para magapunan. Lumipas ang mga araw. Napapansin ni Felix ang pagiging kakaiba ng kilos ni Agusan at ni Abra. Naobserbahan niya na parang hindi normal ang pinapakitang lakas ng dalawa. May pagkakataon kasi na nakita ni Felix na binubuhat ng dalawa ang drum sa likuran ng kanilang bahay. Bagay na malabong magawa ng mga normal na bata, lalo pat may laman ding tubig ang drum. Habang tumatagal, unti-unti nang nakikita ni Felix sa mga katangian ng isang aswang na gabunan. Nababahala siya na dumating ang araw na malaman ng mga bata kung ano nga ba talaga sila. Hapon ng Lunes, kasama ni Felix ang dalawang bata sa paglalakad. Galing sila sa palengke. Isinama niya si Agusan at Abra para kahit papaano nakakalabas-labas naman ang mga yun. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakasalubong nila ang grupo na magayon. Naroon si Mang Benji at nauuna pa ito sa paglalakad. Tumabi sila Felix, pero huminto ang mga antingero sa harapan nila. Nang tumingin si Mang Benji sa dalawang bata, dumaloy agad ang kaba ni Felix sa sistema niya. Sa isip-isip niya, hindi pwedeng malaman nila Mang Benji ang lihim ng dalawang bata. Dahil kapag nagkataon, maaaring unahing paslangin si Agusan at Abra kaysa sa gabunan na umatake sa kasamahan nila. Ay, anak ka na pala. Opo. Ampon? Pero totoong anak po ang turing ko sa kanila. Humarap ng maayos si Mang Benji at tinitigan ng matagal si Agusan at Abra. Meron akong nararamdamang kakaiba sa kambal na ito Ikaw, anong pangalan mo? Ako po si Agusan. Ito naman pong kakambal ko si Abra. Agusan at Abra? Ang gagandang pangalan Sino po ba kayo? Bakit niyo po kami kinakausap? Kilala po ba namin kayo? Ako ang pinuno ng mga antingero sa baryong ito at pumapas lang kami ng mga aswang. Bagyang natakot ang dalawang bata base sa pananakot ng boses ni Mang Benji. Sige po, mauna na po kami. Magluluto pa po ako ng hapunan Bago umalis ay may pahabol pa ang matandang si Benji kay Felix. Misteryoso ang dalawang batang yan para sa akin Sana mas makilala ko pa sila. Ngumiti na lamang ng pilit si Felix. Hindi na siya sumagot pa. Naglakad na silang mabilis habang kumakabog ang dibdib. Papa Felix, nararamdaman ko po, malakas po siya. Parang marami na po siyang pinaslang na aswang. Pero nakakatakot po siya. Pakiramdam ko po may gagawin siyang masama sa amin Mga anak, huwag kayong mag-alala. Hindi naman masamang tao si Mang Benji At kung sakali man na mangyaring maging masama siya, nandito naman ako para protektahan kayo. Kaya, Natigilan si Felix sa pagsasalita nang makarinig ng mga sigawan. Nang lumingon siya sa likuran, nakita niya ang mga antingero na naaalarma. Hinigit ni Felix ang dalawang bata at tumabi sila sa gilid. Kitang-kita ng dalawang mata ni Felix ang isang nilalang na nasa taas ng bubungan. Kulay itim ang buong katawan at puting-puti naman ang mahaba nitong buhok. Gabunan! Kahit nasa malayo, naramdaman ni Felix na tila ba sa direksyon nila nakatingin ang gabunan. Kaya naman nagmamadali nang inalis ni Felix ang dalawang bata roon. Umuwi kagad sila sa bahay at nagsarado ng pinto at mga bintana. Uy, 6:00 pa lang, bakit nagsasarado ka na?
Nagtatakang tanong ni Ralph nang makita silang pumasok. Agusan, Abra, pumasok kayo sa kwarto nyo, ngayon din! Agad namang sumunod si Agusan at Abra. Insan, nasa baryo natin yung gabunan. Kalaban siya ngayon nila Mang Benji. Sinasabi ko na nga bang darating din ang pagkakataon na yan eh. Pero kampante naman ako na matatalo nila Mang Benji yan. Umupo si Felix sa gilid. Tumahimik ito na parang malalim ang iniisip. Oh, bakit? Anong problema? Huwag mong sabihin na gusto mong sumama sa pakikipaglaban sa kanila. Alam mo namang ayaw nilang sumali ka sa kanila, di ba? Hindi yun, Insan. Uy, anong dinadrama mo dyan? Basta, sasabihin ko rin sa iyo kapag handa na ako. Sa ngayon kasi, kailangan ko na munang magpalakas bilang antingero. Isang malalim na paghinga ang ginawa ni Felix. Sa mga nangyayari, mas napatunayan niya na dapat lang na lumakas na rin siya. Dahil kapag dumating ang mga sandaling makaharap na niya ang gabunan, kailangang maproteksyonan niya sina Agusan at Abra. Dakong alas 7 ng gabi, nag-anunsyo ang mga taga-Magayon na napaatras nila ang aswang na gabunan. Ayon sa balitang pinaabot nila sa mga residente, nagawa nilang sugatan ng gabunan. Hindi pa man nila natalo ang malakas na aswang na yon, marami na agad ang natuwa sa nangyari. Ang hindi nila alam, yun palang ang simula ng kalbaryo ng lahat. Nung gabing yon, sabay na pinag-aralan ni Felix at Ralph ang mga bagay tungkol sa gabunan. Gamit ang librong nahiram nila sa kumpare ng ama ni Felix, marami silang nakalap na impormasyon tungkol sa pambihirang aswang. Ang gabunan pala isang beses lang sa isang taon kung kumain. Ibig sabihin, ang pagpunta niya rito sa baryo natin ay papaslang lang talaga siya ng mga antingero. Hindi natin sigurado kung yun talaga yung pakay niya. Pero, ang sabi rin dito, ang mga gabunan ay may kakaibang pagkabaliw sa mga bagay na pagmamay-ari nila na napunta sa iba. Ibig sabihin, meron siyang hinahanap dito sa baryo na pagmamay-ari niya. Unti-unting napatigil ang lalaki sa pagsasalita nang mapagtanto ang isang bagay. Napatingin siya sa magkapatid na Agusan at Abra. Nakaramdam na naman siya ng pagkabahala. Dahil kung tama ang kanyang hinala, darating ang araw na maaaring mawala sa kanila ang dalawang bata. Uy, ano? Ayos ka lang ba? Tulala ka na naman eh. Ha? Insan, may kailangan kang malaman eh. Malaman? Nalin? Tungkol ito kay Agusan at Abra. O bakit? Ano bang meron sa mga anak natin? Insan, si Agusan at Abra, mga gabunan. Ano naman? Ha? Sandali nga. Ulitin mo nga sinabi mo. Doon pa lang sa huli nilang pagkabuhay naramdaman ko nang hindi talaga sila pangkaraniwang bata eh. Tapos, hindi mo ba napansin yung mga marka na nasa ilalim ng batok nila? Marka yun ng gabunan. Kapag unti-unti na silang nagiging aswang, sa oras na mabura yun, ibig sabihin ganap na silang aswang na gabunan. Teka. Paano naman mangyayaring gabunan ng dalawang bata? Naguguluhan talaga ako. Yung babae, malakas ang pakiramdam ko na yun ang nanay nila. Nakipagtalik yun sa isang lalaking hindi niya alam, aswang pala. At ang hinala ko pa kaya may gabunan na lumitaw dito sa baryo natin dahil dyan sa dalawang bata. Sinasabi mo na yung gabunan na kinakalaban nila Mang Benji ay maaaring ama nila Agusan at Abra. Diyos ko Lord! Tila nanlumo si Ralph sa kanyang nalaman. Napaupo siya sa lamesa at napayuko. Si Felix naman natulala na lang din sa ibaba. Wala sa sarili ang magpinsan ng mga sandaling yon. Nagkapunan sila na hindi man lang nalalasahan ng maayos ang kanilang pagkain. Pagkatapos ng kainan, lumabas na muna si Felix para makibalita sa labas.
Napadaan siya sa kumpulan ng mga tao sa tapat ng barangay. Usap-usapan pa rin ang gabunan na nagawang itaboy ng mga antingero. Habang palihim na nakikinig sa usapan ng mga matatanda, isang misteryosong babae ang nakita niyang nakatingin sa kanya. Nasa kabilang banda yun ng daan. Sa hindi malamang dahilan, naisipan ni Felix na lapitan ng babaeng yon. Hindi niya alam kung bakit, basta pakiramdam niya may kung anong meron sa babae na dapat niyang malaman. Sa kakasunod niya, nakarating na siya sa medyo liblib na daan. Saka pa lang siya natauhan ng mga sandaling yon. Nagtataka siya kung papaano siya nakarating sa lugar na yon. Napagtanto niya na parang sumasailalim pala siya sa isang hipnotismo. Nabaling ang atensyon niya sa gilid nang marinig niyang magsalita ang isang babae. Nakasuot ng mahabang bestida na kulay puti ang babae. Mahaba ang buhok at maputi. Hindi kaagad lumapit si Felix. Iniisip niya na baka may mangyaring masama sa kanya. Hinawakan agad ni Felix ang mumunti niyang anting-anting na alam naman niyang hindi rin naman niya magagamit para proteksyonan ng sarili. Sino ka? Tawagin mo na lang ako Magindara. Ha? Magindara? Ulit-ulit tayo, bingi ka ba? Ibig ko sabihin, kilala mo ba ako? Bakit kita sinundan? Ikaw ay nasa ilalim ng aking orasyon. Ginawa ko yon para hindi ako mahirapang kausapin ka. Ano bang kailangan mo sa akin? Inilabas ng babaeng si Magindara ang isang tali na may palawit na medalyon na kulay itim. Nakikilala mo ba kung kanino to? Teka, parang Tama ka nang iniisip. Ang anting-anting na ito ay pagmamay-ari ng iyong ama na namayapa na. pero bakit nasa iyo yan? Bago mamatay ang tatay mo, pinuntahan niya ang tatay ko para ibigay ito. Habilin niya na kapag nagkaroon ng banta sa baryo, ibibigay ko ito sa anak niya. At ngayon na ang tamang pagkakataon para doon. Teka, sandali. Tao ka ba? Bakit? Tinatanong ko kung tao ka ba. Anong bakit? Akala ko magpipick up lines ka eh. Oo naman, tao ako. Bakit? Akala mo ba diwata ako? Hindi. Akala ko engkanto ka. Walang iya ka. Porque ba hindi ako kagandahan? Maganda ka naman eh. Kaso gumagamit ka kasi ng hipnotismo. Kaya akala ko engkanto ka. Huminga ng malalim ang babae. Hindi pa rin nawawala ang pagtataray nito kay Felix. Anak ako ng albularyo. Kaya marami rin akong alam ng mga itim na mahika. Ganun ba? Tanggapin mo itong anting-anting ng ama mo. Kakailanganin mo ito dahil nalalagay na naman sa panganib ang buong baryo. Karapat-dapat ba ako para sa anting-anting na yan? Base sa ama mo, kikilalanin ka rin itong amo sa oras na mawala na siya sa mundo. Kaya huwag ka nang maarte, no? Inihagis na lamang ng babae ang anting-anting. Nasalo naman yun ni Felix. Gamitin mo yan. Ikaw lang ang makakatalo sa gabunan. Teka, sandali. Ano na naman ba? Nakakaabala ka na ha? Natutulog ako sa bahay, inutus-utusan ako ng tatay ko para lang dyan. Tapos ano pa, ha? Ano pang sasabihin mo? Wala. Magpapasalamat lang. Salamat ha. Bumuga ng hangin ng babae at sinubukang ikalma ang kanyang sarili. Hindi na ito nagsalita. Isang pagtango na lamang ang tinugon nito sa lalaki. Naglakad na yon palayo habang si Felix naman ay namamanghang hawak-hawak ang anting-anting. Pag-uwi niya sa kanilang bahay, ginawa niya itong kwintas. Hindi niya alam kung papaano gamitin ang anting-anting na yon. Ang mahalaga na lamang sa kanya ay meron na siyang armas sakaling lumapit ang mga aswang. Sa mga sumunod na araw, inilaan ni Felix ang oras niya sa pag-iinsayo sa pakikipaglaban. Ginagawa niyang lahat para mapalabas na niya ang kapangyarihan ng anting-anting. Ayos na siguro to para sa araw na to.
Pawis na pawis si Felix noong mga sandaling yon. Maghapon siyang nasa gubat para praktisin ang mga galaw na nabasa niya sa libro ng kanyang ama. Habang naglalakad na pauwi, nakasalubong niya ang mga taong nagtatakbuhan. Nang tanungin niya ang isa sa mga yon, narinig niya ang salitang gabunan. Nagmamadaling makabalik si Felix sa kanilang bahay. Pagdating niya roon, nasa bakuran lang ang dalawang bata. Habang si Ralph naman ay nasa loob ng bahay. Agusan, Abra, pumasok na kayo sa loob, bilis! Sumunod kagad ang mga bata sa kanya. Sinalubong naman siya ni Ralph sa pintuan. Oh, bakit? Nandiyan na naman ba yung gabunan? Kinakalaban pa sila ng mga magayon. Pero malakas ang pakiramdam ko na dito na siya patungo. Kailangan na natin Ha? Naputo lang sasabihin ni Felix nang biglang may humila sa kanya sa labas. Hinagis siya nito saka bumalandras siya sa lupa. Pag-angat niya ng muka ay nakita niya ang isang nilalang na itim ang lahat ng katawan, puti ang mahaba nitong buhok. Hindi siya maaaring magkamali. Yon ang aswang na gabunan. Ang pinakamalakas sa lahat ng uri ng mga aswang. Matagal ko nang hinihintay ang pagkakataong ito. Sa wakas, natagpuan ko na rin ang aking dalawang anak. Nasa aktong papasok na ng bahay ang gabunan ng buong lakas na bumangon si Felix para pigilan yon. Mabilis siyang tumakbo at nilundag ang gabunan. Pero dinakma lang siya nito sa likuran at saka muling binalibag. Nahirapang makahinga si Felix ng dahil doon. Hindi mo pwedeng kunin sa akin ang mga anak ko. Ako ang ama nila. Nahihibang ka na. Paanong ikaw ang magiging ama ng kambal kong anak? Hindi ka naman aswang. Wala akong pakialam kung hindi kami magkadugo. Magkakapatayan tayong dalawa bago mo sila makuha. Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Muling lumapit ang gabunan kay Felix. Sinakal ng aswang si Felix at dinikit sa pader ng kanilang bahay. Pangkaraniwang tao ka lang sa paningin ko. Kaya anong karapatan mong hambunin ang isang katulad ko? Nagulat na lamang si Felix nang bigla siyang mabitiwan ng gabunan. Napatras yun at napahawak na lamang sa tagiliran. Pagtingin ni Felix ay may dugo sa tagiliran ng aswang. Hindi mo pwedeng saktan ng tatay namin. Kami ang makakalaban mo. Sa halip na masaktan, nagawa pang ngumiti ng malapad ang gabunan. Sobrang saya nito nang makita ang dalawang bata. Mga anak ko, ako ang inyong ama. Ako ang madalas na dumadalaw sa inyong panaginip. Sumama na kayo sa akin at mamumuhay tayo. Hindi kami sasama sa iyo. Ang pangit mo. Oo nga, ang pangit-pangit mo. Agusan! Abra! Napansin ni Felix ang mahabang kuko ng dalawang bata. Kita rin niya na kulay itim ang kamay ni Agusan at Abra. Sinyalis yun na lalabas na rin kalaunan ang pagiging gabunan ng mga ito. Hindi niyo alam ang sinasabi niyo. Gagawin lang kayong mahina ng mga tao. Kaya sa akin kayo sumama. Total, ako naman ang tunay niyong ama. Hali kayo, ipapalasap ko sa inyo kung gaano kasarap mamuhay bilang aswang na gabunan. Hindi ka ba makaintindi? Hindi kami sasama sa iyo. Wala kaming pakialam kung ikaw ang ama namin o hindi. Dalawa lang ang tinuturing naming ama. Si Papa Felix at Papa Ralph namin. Oo nga, pero pangit ka pa rin. Ang pangit-pangit mo. Sa mga naririnig ng aswang na gabunan ay lalo na itong nanggalaiti kay Felix. Tiningnan nito ng masama ang lalaki. Anong ginawa mo sa mga anak ko? Nilason mo ang isip nila. Hindi ko nilasan ang isip nila. Pinaramdam ko sa kanila kung paanong mamuhay ng normal. Pinaramdam ko sa kanila na kailangan nila na makaramdam ng pagmamahal. Dahil yon ang para sa kanila. Hindi ka pwedeng maging ama ng mga batang ito kung puro kasamaan lang ang ituturo mo sa kanila. Ama si Papa Felix kasi pangit ka. Kung hindi ko makukuha mga batang yan sa pakiusap, mapipilitan akong gumamit ng dahas. Unti-unting humaba ang kuko ng gabunan.
Pero ang mas kinagulat ni Felix at Ralph ay ang pagbabago rin ng anyo ng dalawang bata. Naging kulay itim din ang katawan ng mga yon. Hindi kami papayag na saktan mo sila, Papa. Kami ang makakalaban mo. Huwag kayong makialam dito! Dahil kapag ako napikon sa inyo, Hindi na pinatapos ni Agusan ang gabunan sa pagsasalita. Mabilis itong gumapang at kinalmot yon sa mukha. Dahil doon, lalong nagalit ang aswang na gabunan. Sinakal na nito ang batang si Agusan. Pero sumugod naman si Abra. Kinagat nito ang kamay ng lalaking aswang kaya nabitiwan din nito si Agusan. Nasa aktong aatake ulit ang gabunan pero nagdatingan na ang ilang miyembro ng mga antingero. Isang palaso ang tumarak sa balikat ng gabunan. Mabuti na lang nakagapang agad sa ilalim ng silong ang dalawang bata. Pero hindi sigurado ni Felix kung nakita ba ng mga yon si Agusan at Abra sa ganoong anyo. Samantala, nagmamadali namang tumakas ang gabunan paalis. Hindi na yon nahabol ng mga antingero. Pumasok ang mga magayon sa loob ng bakuran nila Felix. Ilang sandali lang ay dumating na rin si Mang Benji. May isang antingero na bumulong kay Mang Benji. Pagkatapos noon, biglang tumingin ng seryoso ang pinunong antingero. Bumangon agad si Felix. Pilit niyang hinaharangan ng siwang ng kanilang silong. Bumaba na rin si Ralph para sabayan din si Felix. bakit kayo inatake ng gabunan? Anong sadya niya? Kinakabahan ng sumagot si Felix. Hindi ko po alam. Wala po akong ideya. Sigurado ka bang wala kang ideya o nagkakaila ka lang? Ano pong ibig niyo sabihin? Ang sabi ng mga kasama ko, 3 gabunan ang nandito kanina. 1 malaki, 2 maliliit. Totoo ba yun? Nagkatinginan silang dalawa ni Ralph. Hindi malaman ni Felix kung anong dahilan ang gagawin niya. Anak po ng gabunan kanina nakita nilang maliliit. Anak ng gabunan? Pero bakit ang sabi ng mga tao ko parang inaaway ng 2 maliit ang 1 malaking gabunan? Nagsasabi ba talaga kayo ng totoo? Opo. Parang naglaban nga po silang 3 kanina. Yung 2 gabunan kasi na maliit, ang gusto lang nila ay makalaro ang 2 naming anak. Pero ang gusto ng malaking gabunan, kunin ang anak namin. Hindi kumbinsido ang pinuno ng mga antingero. Para sa matandang si Benji, napakababaw ng dahilan ng paglitaw ng gabunan sa bakuran ni Felix. Pasukin niyo ang loob kung nandoon ang 2 anak-anakan nitong si Felix. Hinayaan na lamang ni Felix na pumasok ang mga tauhan ni Mang Benji. Paglabas sa mga yon ay kasama na nila ang 2 bata. Nakahinga ng maluwag si Felix at Ralph. Mabuti na lang talaga at matalino si Agusan at Abra. Madali silang nakabalik sa loob ng bahay nang walang nakakapansin. Naghinala po ba kayo na ang 2 anak ko ang gabunan na maliliit kanina? Bakit hindi nyo tingnan ang ilalim ng batok nila? Di ba pareho nating alam na merong tatak sa parting yon ng katawan nila? Si Mang Benji na ang mismong tumingin doon. Pero sa kasamaang palad, wala rin itong nakita. Sa isip-isip ni Felix, alam niyang nabura na ang markang naroon dahil naging ganap na gabunan na si Agusan at Abra. Ngumisi si Mang Benji. Hindi alam ni Felix kung anong ibig sabihin nun. Pero para sa kanya, may lulusot na nila ang lihim ni Agusan at Abra. Umanga ako sa iyo, Felix. Dahil kahit na nandito ang gabunan kanina, wala man lang nangyari sa iyo masama. Samantalang napakahina mo namang antingero. Teka. Dumako ang tingin ni Mang Benji sa suot-suot na kwintas ni Felix. Salubong ang kilay nitong pinagmasdan ng maigi ang anting-anting. Saan mo nakuha yan? Sa tatay ko po ito. Pamana niya sa akin. Pamana niya sa'yo? Tignan natin kung kikilalanin ka ng anting-anting na yan. Naglakad na palis ang grupo ng mga magayon. Naiwang nakatayo si Felix habang hawak ang anting-anting. Napapaisip siya kung bakit hindi gumana ang anting-anting na yon sa oras na kailangan niya ito.
Dahil doon, naisip ni Felix na baka nga hindi siya kinikilalang bagong tagapangalaga. Ayaw mo na yun. Huwag kang makinig sa sinasabi nun. Hambog lang yun eh. Papa, ayos lang po ba kayo? Ha? Oo. Ayos lang naman ako, anak. O tara na, pumasok na tayo sa loob. Papa, ayaw mo na pa sa amin kasi alimaw kami? Hinaplos ni Felix ang pisngi ng magkapatid. Ngumiti ito ng malapad. Anak, matagal ko nang alam kung ano kayo. Pero walang nagbago sa pagmamahal ko bilang ama niyong dalawa. Tanggap ko kayo kahit na ano pa kayo. Ang gusto lang namin ni Papa Ralph niyo, wag na wag niyong ipapakita sa ibang ano niyo kanina ha. Kasi pag-iinitan kayo ng mga tao. Pangako po, Papa. Hindi po kami magpapasaway. Secret lang natin ang tungkol sa inyo ha. Lumipas sa mga oras, naunang nakatulog ang dalawang bata. Habang si Felix at Ralph naman ay nanatiling mulat ang mga mata. Hindi sila dinadalaw ng antok. Napapraning sila na baka kapag pumikit silang dalawa, bigla na lang mawala si Agusan at Abra. Hindi ko pa rin maintindihan kung bakit iniwan pa ito ni Papa sa akin eh. Hindi ko naman pala magagamit. Nakakaya sa dalawang bata. Sila pa talagang nagligtas sa akin. Ano ka ba? Huwag mo isipin yan. Malay mo, may tamang panahon talaga para magamit mo ang anting-anting na yan. Baka kasi nangingilala pa yan. Alam mo naman na bago lang yan sa'yo, di ba? Isa pa, huwag kang malungkot sa nangyari. Dapat matuto tayong tanggapin na darating talaga ang punto na ang mga anak naman natin ang kusang tutulong sa atin. Di ko kasi maiwasang hindi man lumo eh. Paano kung bumalik yung gabunan? Paano kung kunin na sila ng ama nila sa atin? Paano ko sila ipagtatanggol kung wala naman akong kalakasan? Insan, ang anting-anting ay isang gabay lang. Nasa iyo pa rin kung paano mo haharapin ang laban. Kapag nakikita ka ng anting-anting na pinanghihinaan ka ng loob, tingin mo ba magtitiwala siya sa'yo? Baka kaya hindi siya nagamit kanina eh, kasi kinain ka ng takot eh. Oo, tama. Nagkaroon ako ng takot kanina na alam kong maaari kayong mapahamak eh. Pumalo pa si Ralph sandali sa hita nito. Oo, di ba? Yun lang ang dapat mong maintindihan. Maraming salamat, Insan ha. Kung hindi dahil sa mga sinabi mo, hindi ko may isip ang bagay na yun. Hinawakan muli ni Felix ang anting-anting at ngumiti. Hinalikan niya ito sandali. Pangako, ipapakita ko ng karapat dapat ako para sa iyo. Kinabukasan, maraming natatarantang tao sa labas. Maraming nagsisigawan. Marami ding nag-iiyakan. Nagtataka si Felix, kaya bumangon siya kaagad. Maimbing pa ang tulog ng dalawang bata pero wala na si Ralph sa silid nito at sa sala. Nagmamadaling lumabas ng bahay si Felix. Kita niya ang mga taong may ingay. Bago siya makalabas ng bakuran, dumating si Ralph. Baka sa mukha nito ang pagkabahala nang hilahin siya papasok ulit sa bahay. Insan, pinagpapatay ng gabunan kagabi yung mga tricycle driver sa terminal. Ang sabi ng mga antingero ng Magayon, ibinaling daw ng gabunan ang galit nito sa mga driver. Walang natira kahit ni isa, Insan. Lahat sila dinali. Diyos ko naman. Kung ganun, kailangan na rin pala natin makaalis sa lugar na ito. Pero hindi ko alam kung saan tayo pupunta. Alam ko na, doon tayo sa bahay ni Mama. Hindi pwede, Insan. Madadamay pa sa gulo ang mama mo eh kapag nasundan tayo ng gabunan. Saan naman tayo pupunta? Ay naku, kainis naman oh. Lumingon ng dalawa sa kaliwang bahagi ng kanilang bakuran nang marinig ang tinig ng isang babae. Nakita nilang nakaupo si Magindara doon habang kumakain ng mansanas. Magindara? Magindara? Kilala mo yan? Oo, bakit? Kilala mo rin ba yan? Yan yung nakita ko kaninang babae sa paligid na nang buburaot ng mansanas eh.
Tumayo ang babaeng si Magindara at tumingin ng masama kay Ralph. Nagtago naman ang lalaki sa likuran ni Felix. Anong ginagawa mo rito? Wala kayo mapupuntahan. Yun ang pagkakarinig ko. Oo eh. Tama ka nang narinig. Kailangan naming... Meron akong alam na lugar. Talaga? Tutulungan mo kami? Uy, magtitiwala ka ba dyan? Insan, siya ang nagbigay sa akin ng anting-anting na pinatago sa kanya ni Papa. May alam akong pwede niyong pagtaguan, pero sa isang kondisyon. Kondisyon? Anong kondisyon? Hindi niyo pwedeng isama ang 2 batang gabunan. Baliw ka ba? Kaya nga kami aalis dito para iligtas yung magkapatid eh. Tapos hindi mo pa sasamahin? Kapag nalaman ng tatay ko na nagpatira ako ng aswang sa isa naming bahay, mayayari ako. Bakit mo ba kami tinutulungan? Dahil yun ang habilin sa akin ng papa ni Felix. Ang tulungan siya sa oras na kailangan nito ng tulong. Pero hindi ba talaga pwedeng isama yung 2 bata? Lumabas ng bahay si Agusan at Abra. Nang makita yun ni Magindara ay parang nagningning ang mga mata nito. Mga gabunan yan. Huwag mo silang yakapin. May mga pangontra kang suot eh. Iba na pala ang kondisyon ko. Huwag nating isama itong lalaking ito. Aba, ang guling mo rin ha? Magindara, seryosong usapan to. Wala akong oras sa mga usapang hindi naman makakatulong sa 2 bata. Napailing na lamang ang babae. Sumeryoso na rin ang mukha nito. Umirap pa ito kay Ralph bago nagsalita. Sige na, dadaling ko kayo sa isa naming bahay. Pero mamayang gabi pa tayo pwedeng umalis. Bakit mamayang gabi pa? May problema ba? Hindi tayo pwedeng umalis ng maliwanag. Mas madali tayong makikita ng gabunan at ng mga antingero dito. Felix, nakabantay na ang mga mata nila sa inyo. May hinala na sila na ang 2 batang yan ay anak ng gabunan na kalaban nila. Dami mong nalalaman ha. Spy ka ba? O sige, ihanda na namin ang sarili namin. 8:00, babalik ako dito. Kapag wala pa kayo dito ng ganoong oras o kaya'y kapag may nangyaring hindi inaasahan nang wala pa ako, pumunta kayo sa dating simbahan sa Montellano. Doon din naman ako dadaan. O sige na, mauna na ako at baka maginala pa sila sa akin. Naglakad na paalis ang babae habang kumakain ng mansanas. Napapailing na lamang si Ralph doon. Buraot yun eh. Kilala mo pala yun ano? Hindi ko siya lubos na kilala, pero alam ko at nararamdaman ko nakakampi natin siya. Nang umagang yun ay hindi na muna sila lumabas ng kanilang bahay. Pasimpleng sumisilip-silip si Felix at Ralph sa labas kada kalahating oras na lilipas. Naiinip na ang 2 dahil parang lalong bumabagal ang oras habang hinihintay nila ang gabi. Habang nakasilip si Felix at Ralph sa bintana ay lumapit sa kanila si Agusan. Papa Felix, Papa Ralph, nanaginip po ako kanina. Oh, anong nasa panaginip mo anak? Nanaginip po ako, kinuha po kami ng gabunan na yon. Tapos namatay daw po kayo, Papa Felix. Aminado si Felix na nakaramdam siya ng kaba nang malaman yun mula kay Agusan. Pero hindi na lamang niya yun pinahalata pa sa bata. Ayaw niya mag-alala si Agusan. Kahit na iniisip ni Felix na may posibilidad ding magkatotoo ang panaginip nito. Anak, gaya ng lagi kong sinasabi, hindi lahat ng panaginip ay totoo. Kadalasan sa mga yun ay kabaliktaran na mangyayari. Ibig sabihin, walang mangyayaring masama sa akin. Tama ang Papa Felix mo. Kaya huwag ka na mag-isipan ng kung ano-ano ha. Teka, nasaan ang kapatid mo? Nasa taas po, naglalaro. O sige na, pababain mo dito dahil mamaya-maya aalis na rin tayo. Pinuntahan ni Agusan ang kanyang kapatid na si Abra. Pero laking pagtataka nito nang wala naman itong inabutan doon. Papa Felix, wala po si Abra sa taas. Napatayo si Felix at Ralph sa kanilang kinauupuan.
Nang silipin nila ang silid ni Abra, ay wala roon ang bata. Nasaan ang kapatid mo? Hindi mo ba nakita kung nasaan siya nagpunta? Wala ba siyang sinabi sa'yo na pupuntahan niya? Wala po siyang sinabi. Sabi ko sa kanya bababa lang ako saglit eh. Hindi kaya nakuha na siya ng gabunan? Malabo. Dapat mararamdaman natin yun. At saka, nagkalat ang mga antingero ngayon sa baryo. Hindi lalabas ng lungga yun. Paano nga kung nakuha siya ng hindi natin namamalayan? Nakakalimutan mo na bang malakas na aswang yun? Makalingat lang tayo saglit. Pwede niya makuha si Abra. Ay, naku naman. Kakainis. Di natin nabantayan. Nagmamadaling lumabas ng bahay si Felix. Sinuri niya ang maaring daanan ng gabunan. Pero wala silang nakita ng mga bakas. Sinubukan na rin nilang hanapin sa paligid ng kanilang bahay. Pero ni anino ni Abra ay hindi nila nasilayan. Ano? Nakita mo ba sa labas? Hindi rin eh. Anong gagawin natin ngayon? Malapit na mag-alas 8. Papa! Naalala ko na yung sinabi ni Abra kagabi. Ang sabi niya, pupuntahan niya raw yung matandang antingero na nakausap niyo raw po kagabi. Kasi naiinis si Abra doon. Inaway-away daw po kasi kayo nun eh. Hala, nahalinti ka na. Pumunta siya sa mga magayon? Walang sinayang na oras si Felix. Kumaripas na siya ng takbo at naiwan si Ralph at Agusan sa kanilang bahay. Kinakabahan siya ng mga sandaling yon. Batid niyang maaari ding mapahamak si Abra dahil hindi rin naman basta-basta antingero si Mang Benji. Kalaunan, narating na rin ni Felix ang lugar kung saan nakatirik ang kampo ng mga kapwa niya antingero. Nasipat niya sa loob na kalmado ang mga tao roon. Wala siyang nararamdamang pag-atake ng kahit na ano. Palihim siyang nagmasid sa paligid. Hindi niya makita si Abra. Nung una, inakala niya na hindi talaga roon nagtungo ang bunsong anak. Pero mga ilang sandali lang, narinig na lamang ni Felix na nagsisigawan na ang mga antingero sa loob ng kampo. Sumimpli siya ng tago sa gilid habang nakasilip. Nanlalaki ang kanyang dalawang mata nang makitang pinalilibutan na ng mga antingero ang batang gabunan na si Abra. Ganun pa man, pumapalag pa rin ang bata. Nakaanyong gabunan na yon kaya kahit papaano, naiilang sa kanya ang mga magayon. Hinanda na ni Felix ang kanyang sarili. Hinawakan na niya ang itak na nakasukbit sa kanyang bewang. Desidido na siyang kalabanin ng mga yon para lang makuha ang kanyang anak. Pero nakita niyang dumating si Mang Benji. Hawak-hawak nito ang makinang na itak. Nagbigay daan ng mga antingero. Nang nasa aktong aatakin na ni Mang Benji ang batang si Abra, umilaw ang anting-anting na suot ni Felix. Dahil doon, napukaw ang atensyon ng mga magayon at napatingin sa kanya. Ito na yun! Lumabas si Felix at matapang na tumakbo palapit sa mga antingero. Winasiwas niya ang hawak na itak na parabang sanay na itong sumagupa sa labanan. Maging si Mang Benji ay nagulat din. Inatake ng mga tauhan ni Mang Benji si Felix. Pero matagumpay itong nadepensahan ng lalaki. Nang si Mang Benji na ang aatake, ay muli na namang lumiwanag ang anting-anting. Nasilaw ang grupo ng mga magayon. Sinamantala na ni Felix ang pagkakataon. Binitbit na niya si Abra at dali-daling umalis. Nakataka sila nang hindi namalaya ni Mang Benji. Galit na galit ito dahil naisahan lang siya ng antingerong matagal na niyang minamaliit. Insan, tara na! Umalis na tayo! Parating na sila Mang Benji! Alam na nilang gabunan ng dalawang bata! Diyos ko Lord! Pinasa na agad ng dalawa ang mga bata at saka nagmamadali na silang lumabas ng bakuran. Pagtingin nila sa di kalayuan, nakita nilang tumatakbo patungo sa direksyon nila ang mga magayon. Papa, sorry po. Ginawa ko lang naman po yun kasi narinig ko po ang balak nila sa inyo eh. Papatayin daw po nila kayo kasi baka raw po mas maging magaling raw po kayo kaysa kay Mang Benji. Ayos lang anak, basta wag mo na lang uulitin ha. Habang tumatakbo sila palis
ay aminadong kinabigla ni Felix ang nalaman niya mula kay Abra. Hindi niya inakala na ganun na pala kalala ang ugali ni Mang Benji. Handa itong pumatay ng tao, wag lang itong masapawan. Pero sa kabilang banda, naisip-isip niya rin na talagang malakas ang anting-anting na dala niya. Dahil kung hindi naman mababahala sa kanya ang matandang antingero. Konting tiis na lang, malapit na tayo sa Montellano. Nakasunod pa rin sila sa atin. Mga kabayo yata yung mga yan eh. Ang bibilis ding tumakbo ng mga hinayupak. Itodo na natin, Insan. Mas dinoble na nila ang bilis ng kanilang pagtakbo hanggang sa mawala na sa paningin nila sila Mang Benji. Narating na rin nila ang Montellano. Nakasalubong din nilang naglalakad si Magindara. Magsasalita pa sana ang babae pero hinila na yon ni Felix. Pwisit yung bra ko! Nang makakuha ng pagkakataon makapagpahinga, nagtago sila sa likuran ng isang truck na abandonado. Mabuti na lang din na isa ibang daan tumahak sila Mang Benji. Habol ang hininga ng dalawang lalaki habang pinakikiramdaman ng paligid. Habang si Magindara naman ay tumalikod para ayusin ang bra nito. Nilagpasan na tayo ng mga tulig. Buti naman. Nalaman ba nila ang sikreto nyo? Oo, at hindi lang yon. Balak akong itumba ni Mang Benji ng dahil dito sa anting-anting ni Papa. Pero maganda lang sa nangyari, nagsimula na magtiwala sa akin ang anting-anting. Gumana sa kanina, kaya kami nakatakas. Mabuti naman kung ganon. Pero dapat na tayong umalis dito. Kailangan na natin makarating dun sa isa pa naming bahay. Nakalis sila sa lugar na yon. Maswerteng hindi na sila nasundan pa ng grupo ni Magayon. Ligtas silang nakarating sa sinasabing bahay nila Magindara. Malaki ang bahay, up and down. Sementado rin ang bahay. Pagpasok nila ng sala ay bumungad ang sofa. Bahay din namin ito. Binibenta na namin pero hanggang ngayon walang nabili. May 3 kwarto sa itaas. Pero mas maganda dito na lang kayo sa kwarto sa baba para malapit kayo sa banyo. Ay, siya nga pala. Nagigib na rin ako ng tubig pang inom. May pagkain din doon kaso konti lang. Nasa kusina lahat. Magindara, maraming salamat talaga. Malaking abala na itong nangyayari para sa'yo. Malaki ang utang na loob namin sa papa mo nang iligtas niya si Papa laban sa mga aswang noong mga nasa Palawan sila. Kaya tinatanaw ko lang ng utang na loob ang ginawa ng papa mo. Ate, bagay po kayo ni Papa Felix. Bagyang namula ang mukha ng dalaga. Natawa na lamang ito ng papilit. Ikaw bata ka palang marunong ka nang tumingin ng tamang pagpaparis ha? May gusto ka siguro sa Papa Felix namin oh. Agusan, Abra, hindi maganda ang ganyan ha. Tandaan nyo, nakikituloy tayo kaya dapat magalang kayo makiusap at hindi kayo nangungulit. Pero Papa, kung maghanap ka po ng babaeng magiging mama namin, gusto namin si ate. Nararamdaman namin na mabuti siyang tao eh. Tama na yan. May lumalaki ang ulo oh. Sinamaan ni Magindara ng tingin ang lalaking si Ralph. Uy, tama na ang ganyang usapan ha. Hindi dapat tayo nagiging kampante. Kahit na natakasan natin sila Mang Benji, hindi pa rin tayo nakakasiguro na ligtas na rin tayo sa gabunan. Dapat tayo magtaka. Hindi siya nagpaparamdam. Nasisiguro ko na may binabalak siyang hindi maganda. Kung sakali mang magpakita siya rito, meron akong mga dalang armas. Nasa ilalim ng sofa. Teka, ikaw ba marunong ka rin lumaban sa mga aswang? Oo, kaya makakatulong ako sa inyo. Wala pang isang oras na naroon sila. Maya-maya ay naramdaman na ng dalawang bata na bukod sa kanila, meron ng isa pang gabunan ng naroon. Agad na dinampot ni Felix ang kanyang itak. Huminga ito ng malalim at buong tapang na binuksan ang pintuan. Papa, baka po mapahama ka. Tutulungan ka po namin. Hindi kayo lalaban. Ayaw ko mapahama kayo. Insan, bantayan mo ang dalawang bata ha. Magindara, masasamaan mo ba ako? Tinatanong pa ba yan? Sa tapat ng bahay, tumayo si Felix at Magindara.
Ilang sandali lang, nakita na nilang nakapatong na ang gabunan sa pader. Namumula ang mata nito at naglilitawan pa ang mahahabang kuko. Samantala, nararamdaman naman ni Felix ang pagiging aktibo ng kanyang anting-anting. Kala niyo ba'y may lalayo niyo sa akin ang dalawa kong anak? Hindi! Dahil mula nang malaman ko ang amoy nila, malalaman ko kahit sang lupalo pa sila magtago. Ngayon, humanda kayo. Pagbabayaran niyo ang paglason sa isip ng dalawa kong anak! Bigla na lamang lumusob ang gabunan. Sinalag ni Magindara ng espada ang kalmot ng aswang na yon. Pero dahil sa kakaibang lakas nun, tumalsik lang ang babae sa gilid. Hindi naman nagpahuli si Felix. Sa tulong ng anting-anting, mas mabilis siyang nakakapag-isip ng mga hakbang. Mas mabilis din ang kanyang kilos. Kaya naman, nagawang patamaan ni Felix ang gabunan sa tagiliran. Ang kabalan mo kakabang ang walang kwenta mong huwag kang puro daldal! Nilapitan ulit ni Felix ang gabunan at sunod-sunod niya itong pinaghahataw ng itak. Hindi makapaniwala ang gabunan sa pinapakitang bilis ng lalaki. Hindi nito inaasahan na ibang-iba na si Felix sa puntong yon. Naramdaman ni Felix ang kakaibang enerhiya na nanggagaling sa anting-anting. Dumalo yun sa kanyang kanang kamay. Hindi na nagsayang ng pagkakataon si Felix. Nang makakuha ng tamang pagkakataon ay hinataw niya ulit ang gabunan. Tinamaan niya yun sa kamay. Naputol ang daliri nito sa sobrang lakas ng pagkakahataw ni Felix. Susundan pa sana ni Felix ng tagayon pero bigla na lamang lumundag ang gabunan patungo sa pader at gumapang yon sa itaas ng puno. Lalabas pa sana ng bakuran si Felix nang biglang magdatingan ng mga magayon. Napatigil ang lalaki nang harapin siya ni Mang Benji. Kung sinaswerte ka nga naman dito ka lang pala namin matatagpuan. Kung ako lang ang kailangan nyo, mamaya na tayo magtuos. Unahin natin ang gabunan. Unahin ang gabunan? Di dapat mas unahin natin ang dalawang batang yan. Natakot ang dalawang bata sa malakas na sigaw na yon ni Mang Benji. Nagtago si Agusan at Abra sa likuran ni Ralph. Huwag mo silang idamay. Wala silang kasalanan sa kagagawa ng kanilang ama. Ama? Di tama nga ang hinala ko na ang lintik na gabunan na yun ang ama ng dalawang salot na yan. At kaya napadpad ang gabunan na yun dito ay dahil dito sa dalawang anak niya. Mang Benji, nakikiusap ako. Unahin natin yung malaking gabunan. Yun ang pinaka-problema natin ngayon. Makinig ka naman sa akin. Bakit naman ako makikinig sa iyo? Sino ka ba? Mang Benji! Felix, bata ka pa. Wala ka pang napapatunayan. Kaya hindi ka pwedeng magmalaki sa akin. Huwag mo kong uutusan na parang mas nakakataas ka sa akin. Wala akong pakialam kung sino sa atin ang mas nakakaangat. Ang inaalala ko, ang buhay ng nakararami. Kung inaalala mo kaligtasan ng nakararami, isuko mo sa akin ang dalawang batang gabunan na yan. Nasa aktong tatagain na ni Mang Benji si Felix nang biglang lumitaw ang gabunan mula sa itaas ng puno. Sa sobrang bilis ng mga pangyayari, hindi na nagawa pang makailag ni Mang Benji sa ginawa ng aswang. Tinamaan si Mang Benji ng mahabang kuko mula sa liig hanggang sa likuran. Sumirit agad ang dugo nito na parang gripo. Inasikaso ng ibang antingero si Mang Benji. Pero huli na dahil makalipas lang ng ilang segundo, tuluyan na itong bumagsak. Masyado kasing malaki ang hiwa nito sa liig. Naalarma ang mga tauhan ni Mang Benji. Pero kahit na anong gawin nilang paglaban sa ganoon ay wala silang binatbat. Para lang silang mga sisiw na minasakir. Talsikan pa ang mga dugo nito. Nakabuka ang malalaking hiwa na dulot na mahahabang kuko ng gabunan. Insan, isarado niyo mga pinto at bintana. Ikandado mo at huwag na huwag kayong lalabas hanggat hindi namin natatalo ang aswang na ito. Sinunod ni Ralph ang sinabi ni Felix. Pagtingin niya sa mga tauhan ni Mang Benji, lahat ng yun ay nakahandusay na sa sahig. Sa puntong yun,
Dito na mas napatunayan ni Felix na hindi nga talaga basta-basta ang mga gabunan. Akala mo ba naapektuhan ako ng pagkawala ng dalawang daliri ko? Tao, hindi tayo magkapareho. Habang ikaw ay umaasa lang sa lakas ng meron ng isang anting-anting, ako ay may natural na lakas na halos kagaya na ng immortal. Nagulat si Felix nang makitang pinagtatatapakan na ng gabunan ng ulo ni Mang Benji. Hanggang sa madurog na yon. Kahit na hindi naging maganda ang pakikitungo ni Mang Benji sa kanya, hindi niya nagustuhan na ganoon ang ginawa ng gabunan sa wala ng buhay na katawan nito. Pagbabayaran mo ang lahat ng kasama na ginawa mo. Itaga mo sa bato na hindi mo makukuha si Agusan at Abra. Naramdaman ni Felix na tila maging ang anting-anting na kanyang suot ay nagalit na rin. Dumaloy na naman ang nag-uumapaw na lakas patungo sa kanyang magkabilang kamay. Dahil doon, walang pag-aalinlangan na nilusob ni Felix ang aswang. Sa bilis ng bawat kilos niya, ay walang magawa ang gabunan kundi ang umilag lamang. Sige lang, ilabas mo ang galit mo hanggang sa mawala ka na sa katinuan. Hindi galit ang dala ko, kundi ang pagmamahal. Pagmamahal na wala ka, kaya kahit kailan, hindi mo pwedeng kunin sa akin ang dalawang bata. Hinawakan ni Felix ang dalawang kamay ang itak. Buong puwersa niya itong hinagupit sa gabunan. Sa puntong yon, ay hindi na nakailag pa ang gabunan sa sobrang lakas ni Felix. Bumaon ang itak sa balikat ng gabunan. Hindi pa nakontento si Felix, tinaga niya pa ulit yon sa ulo ng patagilid. Hingal na hingal si Felix nang hugutin niya ang itak. Ito na ang katapusan mo, aswang na gabunan! Nang masigurong patay na ang aswang, lumabas na rin sila Ralph. Sakto naman na nagising na rin ang babaeng si Magindara. Nasaan ang mga kalaban? Tinapos na ni Insan ang laban, tapos ikaw natulog lang? Nauntog ang ulo ko, no? Agusan, Abra, malaya na kayo sa panganib na banta ng inyong ama. Ligtas na kayo, mga anak. Mangyak-ngyak na yumakap ang kambal. Sa sobrang saya, naiyak na lang din si Felix. Bago sila umalis, tinulungan pa nila ang mga tauhan ni Mang Benji na buhay pa. Nagawa nilang dalhin ang ilan sa mga yon sa tulong ng truck na napadaan. Samantala, hindi naman pinalad si Mang Benji. Bumalik sila sa baryo. Mula nang matalo nila ang gabunan, nagsimula na silang mamuhay ng mapayapa. Nanatili lamang lihim ang tungkol sa pagiging gabunan ng dalawang magkapatid. Sa paglipas ng mga araw, linggo at buwan, sinubukan ni Felix na ipatingin ang dalawang bata sa ama ni Magindara. Umaasa kasi si Felix na kung pwede ay maalis ang dugo ng gabunan kay Agusan at Abra. Pero sa kasamaang palad, walang kahit na sinong albularyo ang makakatulong sa problema nila. Ganun pa man, tinanggap ni Felix ang katotohanang yun na talaga ang kapalaran ng dalawang anak. Mas lalo niya pang minahal si Agusan at Abra dahil sa kakaibang kondisyon ng mga ito. Ginabayan niya yun ng maayos. Minahal niya ito na parang tunay na anak. At kahit hindi marangya ang kanilang pamumuhay, pinaramdam niya sa magkapatid ang normal na buhay. Papa Felix, Papa Ralph, pwede po ba kaming makipaglaro sa mga bata sa labas? Oo naman. Basta yung lagi namin paalala ha. Hindi natin pwedeng ipaalam sa kanila ang kondisyon nyo. Lagi niyong tatanda na kayo ay normal na bata lang ha. Maraming salamat po, Papa. Pangako po, wala po kaming gagawing ikapapahamak natin. O sige na, maglaro na kayo. Basta, bago gumabi umuwi na kayo ha. Mag-aapunan tayo ng sabay-sabay. Napangiti na lamang si Felix at Ralph habang pinagmamasdan ng dalawang bata na masayang tumakbo. Sa lahat ng nangyari, natutunan nilang magpinsan na ang tunay palang pagmamahal ay hindi namimili ng uri, na ang pag-ibig ay para sa lahat, tao man o aswang. Hindi makakalimutan ni Felix at Ralph ang karanasan na yon. Habang buhay na nilang dadalhin ang mga natutunan mula sa mga pagsubok
na pinagdaanan. Wakas,